Alamin natin ang report mula kay Edniel Parosa. Ano nangyari? Update dun sa ni wala man lang nahuli ha? Dun sa kumidnap at pumuto ng daliri ng batang estudyante ng British School, mga kuya. Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay, kinumpirma ng pambansang pulisya na may link itong panibagong pagdukot at pagpatay sa isang Filipino-Chinese businessman sa isa namang napaulat na kaso rin ng kidnapping sa nakaraan. Yan ang lumitaw sa inisyal na case conference sa Campo Crame kahapon sa pangunguna ng Anti-Kidnapping Group at Criminal Investigation and Detection Group. Sa pahayag na inilabas ng Philippine National Police Public Information Office, partikular umang konektado sa isang insidente ng pagdukot ay itong mga biktima ngayon sa panibagong kidnap slay kung saan nasawi nga ang isang steel magnet at kanyang driver. Pero nang ating tanungin ngayong umaga, hindi muna idinetalye ng pulisya kung anong partikular nilang pinagkukumparahang kaso habang nagpapatuloy ang kanilang backtracking at investigasyon. Ayon ang sinabi ni PNP spokesperson Police Brigadier General sa ambush interview kahapon na hindi up case itong bagong insidente. Kabilang sa mga sinisilip na suspect, sabi noong Special Investigation Group ay mga Chinese national na gumagamit umano ng mga kasabwat na Pilipino. Samantala, Lakay, natandaan lang natin dito sa lungsod ng San Juan, medyo traffic dito, wala dito sa may Edniel. sa may Domingo. Edniel, bago yung traffic sa San Juan, ayan, ano update dun sa, may update ba ang PNP, Campo Crame, dun sa dinukot at pinutulang daliring estudyante ng British School dyan sa Taguig? May suspect na ba? May mga nahuli na ba? Wala, Lakay. Ang latest Okay, yan, may person of interest pa rin. Pero just the same, walang development weeks after mula noong nangyari yan. In fact, kahapon nga, yan yung isa sa mga tinutumbok ng aming mga tanong dito sa PNP ng ating maambush si General Pardo na sinasabi na sa ngayon, batay doon sa paunang tingin, wala namang masyadong koneksyon dahil yung unang kidnapping sa Taguig, yung pinutulan ng daliri, Lakay, ay for ransom ito. Habang ito naman sa steel magnet, mukhang mas malaking kadahilanan ito dahil sa kabila ng pagbibigay ng ransom na kinumpirma naman ng ibang opisyal, yun nga, tinuluyan itong negosyanteng businessman. Ayan, kaya ko tinatanong para malaman din ng Kongreso, ha? Mami, may makausap tayong congressman. Ayan, Speaker Martin Romualdez, Congressman Saldico. Kulang ba ang pondong ibinigay yung intelligence fund ng PNP, ha? O talagang may mga nakapatong na ilang kapulisan natin? Sabagay, sabi ni Tessie Angsi kanina, yun daw mga mga awol na napunta sa naging bodyguard, naging driver, security ng mga, pero hindi lang mga awol Naalala niyo yung nagsuntukang staff member na ipinadala ng police officer doon sa Zamboanga ba yun, sa Mindanao? Napunta ng Ayala Alabang. Ayun, active duty yun Ayan. Wala bang record ang PNP sa mga ganyan? Yung mga dinedeploy sa mga na-security ng mga taga-Pogo? At maski yung mga awol na nagsilbing bodyguard, driver nitong mga Pogo officers. Tama kasi, Lakay, yung insidente na binabanggit mo last year, alam mo, hindi nga sila naka-assign dito Doon sila naka-assign originally sa Mindanao. Kaya nga Pero lang sila nung nagkasuntukan dito sa may area ng Southern NCR. Bakit sila nandito? Mga staff personnel pa man din. Ito yung kaso na yan. Ano nangyari dun sa officer nitong dalawang staff na na, di ba sinabi nung inimbestigahan binayaran sila ng 40,000 bilang sweldo, pero yung kalahati doon sa kanilang bossing. Doon sa kanilang opisyal, ayan, 20K lang ang ibinibigay sa kanila. Pero may sweldo na sa PNP, may kita pa sa pagbabodyguard dito sa mga taga-Pogo. Lakay, alam ko na nahatulan na yan at may mga narilib dyan ng tuluyan sa kasong yan na nangyari nga nitong last year. Kung di ako nagkakamali, ibinaba yung hatol dyan noong parehong panahon na binabayo tayo ng bagyong Christine sa Bicol. Kaya siguro natabunan na nagkaroon ng relief order, dismissal order dito sa mga yan. Pero babalikan kita, Lakay, alam ko mayroong hatol dyan na national police at
Yung Internal Affairs Service. Siguro ganyan para wag pamarisan Gerald Marbil ay siguro iharap sa media yung mga ganyan mga gumagawa ng kalokohan para kahit papaano mahiya sila, ha? Mahiya sa kanilang pamilya, mga kaibigan, sa ganon sabi nating pangit ang shame campaign, pero kung ganitong sitwasyon mukhang kinakailangan na para magsilbing lesson din sa ating mga tiwaling kapulisan. Tama lang ka. Kaya lang, mukhang bagamat walang official na statement, mukhang ang atmosphere dito lakay sa GHQ o sa Philippine National Police HQ, huwag ipagya ang mga polis. Mukhang gano'n ng mukhang gano'n ng direksyon. Kung kalokohan naman itong ginagawa, dapat nga yan ang mga ilantad ang mukha para wag pang marisan. Parang pinoprotektahan pa At saka nadadamay ang hanay ng lahat. Yan, yung mga matitinong kapulisan. Oo. Kapag hindi na naihiwalay ba yung mga bulok na kamatis, nadadamay sabi mo nga. lahat. Okay. Ng mga tao. Anong nangyari sa San Juan? Baka magkalimutan. Nadaanan natin to sa Domingo ngayon lamang. Mula dyan sa Agora hanggang sa pinaglabanan ay napaka-skip traffic sapagkat isang SUV na puti ang aksidente at inararo itong ilang mga sasakyan sa harap lamang ito ng Pure Gold. 2 days ago, may isang jeepney dyan, same area, nawalan din ng preno, inatraso naman ng ilang pedestrian. Ngayong araw naman na ito, SUV naman lakay mula sa direksyon ng Maynila, Quezon City, sinalpok itong ilang tricycle, isang kotse, isang pampaserong jeepney. Dalawa lamang nga sugatan at nakuha na ng rescue ng San Juan City Hall at nabibigyan na ng paunang lunas habang yung driver naman ng SUV ay hawak na rin ng kapulisan. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Edniel Parrosa.